Nandito na ang malupit na Tagalog recap natin ng 2026 Season 2 ng Monarch, Legacy of Monsters Episodes 1-5. Ang TV series na ito ay isang adventure sci-fi action na napalabas sa Apple TV nakaraan lang. Kamusta naman kayo mga Juan? Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Noong 1957, si Lee Shaw kasama sina Keiko at Bill Randa ay nagtungo sa Santa Soledad, Southern Chile dahil nalaman nilang may namata ang isang higanteng nilalang roon. Pagdating ng grupo sa bayan ng Santa Soledad ay pumasok sila sa isang bar. Nang nakakita si Bill ng labi ng isang kakaibang nilalang sa pader ay sinubukan niya itong kunan ng litrato ngunit galit na pinigilan siya ng lalaking si Tomas. Pero bago pa makipag-away si Tomas kina Bill ay inawat siya ng kaibigan niyang si Agustin at binalik nito ang kamera ni Bill. Pagsapit ng gabi ay uminom ang tatlo ng alak sa bar ngunit napansin nilang hindi gusto ng mga tao ang pananatili nila roon. Ang bartender naman na si Lucia ay pinakiusapan si Keiko na isayaw si Bill. Habang sumasayaw ay binunyag ng babae na ang nilalang na yon ay parte ng relihiyon ng Santa Soledad. Dagdag pa ni Lucia na isang sekreto ng bayan ang tungkol sa nilalang at ang mga lokal ay gagawin ng lahat upang hindi ito mabunyag. Maya-maya paglabas ng tatlo sa bar ay nilapitan sila ni Lucia at dinala sa isang kuweba ng Santa Soledad kung nasaan ang mga pinta ng Diyos nilang isang higanteng halimaw na si El Gran Diyos del Mar o ang Kai Vilo. Pero si Billy ay gumugol ng ilang oras upang lumikha ng mapa mula sa mga pinta sa pader ng kuweba. Samantala si Keiko ay napansing mayaman sa mineral ang tubig sa dagat ng Santa Soledad. Pero pagbalik sa kanila ni Billy ay nasabi niyang nakalikha siya ng mapa na makakapagturo ng posibleng ruta ng Kai Vilo sa mga karagatan. Nasabi pa ni Bill na dahil nalaman niyang umalis na sa lugar ang Titan ay plano niyang bumalik sa Santiago upang alamin kung saan ito susunod na pupunta. Kahit naman napakabigat sa kalooban ay sumang-ayon si Keiko na paalisin si Bill ng Santa Soledad habang sila ni Shaw ay patuloy na nag-imbestiga sa kuweba. Kalaunan ay napansin ni Keiko ang kakaibang vibration sa lupa ng kuweba pero sina Agustin ay inimbitahan silang dumalo sa gaganaping festival ng bayan mamayang gabi. Pagsapit ng gabi ay dumalo nga sina Keiko at Shaw sa kapistahan at matapos ang masayang sayawan ng mga lokal ay nagpakita ang leader nilang si Tomas. Pagkatapos ay hiniwa ni Tomas ang tiyan ng nahuli nilang malaking isda at ipinahid niya ang dugo nito kay Lucia. Hindi nagtagal ay napansin ni Lee Shaw na agad na nagsiuwian ang lahat ng lokal at biglang lumabas ang mga sea scarab mula sa kuweba at sa bundok ng Santa Soledad. Pagkatapos ay nakita ng dalawa sa dagat ang higanteng Kai Vilo at nang nasipa ni Shaw ang isang scarab ay kahit pa nagtago sila sa katabing bahay ay galit na inatake sila ng dambuhalang nilalang. Pero nang lumapit sa Kai Vilo ang lahat ng sea scarab ay kumalma na ito at si Keiko ay lumabas ng bahay upang kuhaan ng mga litrato ang nilalang bago ito umalis. Ngunit biglang pinalibutan sila ng mga lokal ng bayan at sinabihan na ibigay sa kanila ang kamera. Tumanggi si Keiko dahil hindi pa rin sila papaalisin ng mga lokal kahit ibigay pa niya ang kamera. Gamit naman ang kutsilyo ni Tomas ay inatake niya si Keiko pero mabilis na napabagsak siya ni Shaw at ginawang hostage bago sila nagmadaling tumakbo palayo. Ilang saglit pagdating ng dalawa sa kagubatan ay naisipan ni Shaw na tanggalin ang film sa kamera at iniwan nila ito sa daan habang nagtatago sa likod ng malaking bato. Kalaunan nang nakita ni Agustin ang kamera ay hinanap nila sina Shaw sa kabilang direksyon pero si Lucia ay napansin kung saan nagtatago ang dalawa at hinayaan niya sila. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay habang umuulan ay nakakita sina Shaw ng isang abandonadong bahay at agad na pinasok nila ito. Pagkatapos ay ginamot ni Shaw ang sugat ni Keiko sa kamay. Ngunit matapos magpahinga ni Keiko ng ilang oras ay napansin niyang nasaksak pala si Shaw ni Tomas sa tagiliran. Nang sinubukan ni Keiko na gamutin ang sugat ay labis na nasaktan si Shaw at nagtalo silang dalawa. Pero kalaunan ay nahulog ang loob nila sa isa't isa at nagkaroon sila ng mainit na pagmamahalan. Kinaumagahan si Bill ay nakabalik na ng Santa Soledad at nahanap niya sina Keiko sa tabing dagat. Si Keiko naman ay hinalikan at niyakap ang asawa na tila walang nangyari sa kanila ni Shaw.
Makalipas ang ilang araw ay sumulat si Keiko kay Sho upang sabihin sa kanyang kahit pamahal nila ang isa't isa ay hindi na dapat maulit ang nangyari sa kanila nakaraan dahil ang puso niya ay nakay Bill pa rin. Sa taong 1962 kung kailan nawala sina Keiko at Lee Sho, ang batang Hiroshi ay naisipang buksan ang naiwang luggage ni Sho dahil sa pagkamis niya sa tiyuhin. Kalaunan ay sinabihan si Hiroshi ni Bill na inumin na ang gatas niya, pero pag alis ng bata ay nakita niya sa luggage ang liham ni Keiko para kay Lee Sho. Matapos mabasa ni Bill ang liham ay ipinasama niya si Hiroshi sa ina ni Keiko at pinagpatuloy niya ng mag-isa ang misyon niya sa Monarch. Nang namatay si Bill noong 1973 ay itinabi ang mga files niya sa isang box, subalit noong 2015 ay nakuha ng Apex Cybernetics ang mga files kasama na ang liham ni Keiko para kay Sho. Sa kasalukuyang panahon, ang higanteng gorilla na si Kong ay galit na winasak ang Apex Research Facility sa Skull Island habang ang grupo ni Keiko, Randa at ng lahat ay tumakbo palayo ng pasilidad. Nagawang matapakan ni Kong ang ilan sa mga empleyado ng Apex Facility at ng Monarch, pero si Keiko ay nakasakay sa isang helicopter at bago makalayo ay galit na sumigaw sa kanila ang Titan. Kinabukasan ay nagising si Keiko na pinag-eeksperimentuhan ng mga scientist ng Monarch. Pagtakbo ni Keiko palabas ng pasilidad ay lumapit sa kanya si Hiroshi at napansin niyang nasa high-tech na barko na sila ng Monarch na ang Outpost 18. Maya-maya ay kasama sina Kate ay natanong ni Keiko kay Deputy Director Verdugo kung kailan nila ililigtas si Sho sa Access Mundi. Nasagot ni Verdugo na siguradong mamamatay ang mga tauhan niya kung papasugurin niya ang mga ito pabalik ng Skull Island, ngunit mariin na pinilit ni Keiko ang Deputy Director at bigla siyang nahimatay. Samantala si Sho ay bumagsak pabalik sa lupa ng Access Mundi na hindi nasawi at nakita niyang nagsarado na ang portal o ang rift pabalik sa mundo nila. Sa sunod na eksena ay inalok ni Brenda si May na bumalik sa Apex Cybernetics pero agad na tumanggi sa kanya ang babae. Kalaunan ay kinamusta ni Kate sa ama ang kalagayan ni Keiko at pinaliwanag ni Hiroshi na nag-a-adjust pa ang katawan ng ina dahil matagal itong nawala sa mundo nila. Nasabi naman ni Kate na plano niyang bumalik sa Skull Island upang pasukin ang rift roon at mapuntahan si Sho sa Access Mundi. Agad na pinigilan ni Hiroshi si Kate pero pinagpilitan ng dalaga ang plano niya at naisipan ng ama na sumama sa anak. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Kate si May na pigilan si Tim na mapansin ang mga CCTV monitor habang sinisimulan nilang tumakas ni Kentaro sa outpost. Kalaunan bago sumakay si Kate sa isang speedboat ay sumama sa kanila si May at namangka sila palayo. Tumagos ang grupo sa isang makapal na storm wall hanggang sa makarating sila ng Skull Island. Ilang saglit pagdating ni Hiroshi sa isla ay sinimulan nilang maglakad sa kagubatan. Pero agad na nagtagos sa mga puno ang grupo nang makakita sila ng isang Leafwing na mabilis na tinapos ng isang Psycho Vulture. Patuloy na naglakad ang apat at hindi nagtagal ay nakita nila si Kong na natutulog sa gitna ng kagubatan. Sinubukan ng grupo na maglakad palampas sa dambuhalang gorilla at nang ginalaw ni Kong ang isang kamay ay agad na tumakbo sila palayo. Si Kate naman na tila nabagsakan ng higanteng kamay ni Kong ay napunta pala sa pagitan ng mga daliri nito. Samantala nang nagkamalay na muli si Keiko ay naisipan ni Tim na dalhin siya sa control center ng Outpost 18. Pero naisipan ni Keiko na sabihin kay Director Verdugo na maaari nilang maiwasan si Kong gamit ang mga satellite nila sa pagbalik nila sa isla upang puntahan si Sho sa Access Mundi. Nasagot ni Verdugo na ayaw na niyang isugal ang buhay ng mga tauhan niya at pinakita ng Deputy Director ang footage ng pag-atake ni Kong. Pero napansin ni Keiko sa footage ang Sea Scarab at na-realize niyang posibleng iyon ang dahilan kung bakit nagwala si Kong sa Apex Facility. Maya-maya ay narating ni Hiroshi ang wasak na Apex Facility at nahanap nila roon ang device na makakapagbukas sa reef ngunit patay na ang baterya nito. Pagkatapos ay napagdesisyonan ni May at Kentaro na pasukin ang pasilidad upang i-activate sa loob ang power generator subalit biglang lumapit sa kanila ang isang vine rat. Ang dalawa ay nagmadaling tumakbo mula sa halimaw pero nagawang makasakay ni Kentaro sa isang forklift at gamit ito ay tinapos niya ang nilalang. Sa kasalukuyang iyon ay nalaman ni Verdugo sa mga tauhan niya na tumakas sa outpost sina Hiroshi at bumalik sa Skull Island. Sakay naman ng mga helicopter ay pinuntahan ni Verdugo sina Hiroshi sa isla. Kalaunan nang i-activate na ni Hiroshi ang device ay napansin nila ang mga helicopter ni Verdugo na papunta sa lugar. Pagbaba ng mga helicopter ay kinumbinsi ni Keiko si Kate na huwag i-activate ang device pero dahil buo na ang desisyon ng dalaga ay inactivate pa rin niya ito upang buksan ang rift. Agad na nahigop ng rift ang rescue pod pero nakita ito ni Sho mula sa rift at bumagsak sa Access Mundi. Pagkatapos ay biglang nagtakbuhan ang mga Sea Scarab sa paligid at si Sho ay nagmadaling lumapit sa rescue pod.
Subalit napansin ni Shaw na nagising ang Kai Vilo sa Axis Mundi at pagsakay niya sa pod ay hinigop ng lift ang sasakyan kasabay ng pagpasok ng dambuhalang nilalang rito. Ngunit nakapasok pala sa pod ang isang Sea Scarab at si Shaw ay kumuha ng isang matalas na bagay sa sasakyan upang tapusin ang nilalang. Ilang saglit nang lalabas na ang higanteng halimaw sa rift ay aksidenteng tinamaan si Verdugo ng isang galamay ng Titan. Paglabas ng dambuhalang nilalang sa rift ay nakalabas na rin roon ang pod ni Shaw at agad na nilapitan siya ni Keiko. Si Kong naman ay lumapit sa lugar at galit na winasak ang device na kinasarado ng rift. Nagmadaling sumakay ang grupo sa mga helicopter at habang nasa himpapawid ay nakita nila si Kong na hinabol sa dagat ang Kai Vilo ngunit hindi niya ito naabutan. Kalaunan pagbalik ni Hiroshi sa Outpost 18 ay may kumapit palang Sea Scarab sa helicopter nila at naglakad ito papasok sa isang silid ng barko. Ngunit pagpasok sa silid ng isang scientist ay mabilis na inatake ito ng Sea Scarab. Sa sunod na eksena ay dahil wala na si Verdugo ay si Tim na ang sunod na officer ng Outpost 18 ngunit hindi niya magawang mabigyan ng utos ang mga empleyado. Si Shaw naman ay minungkahi kay Tim na sundan nila ang higanteng nilalang na tinatawag nilang ang Titan X o ang Kai Vilo kundi ay magsisimula uli ito ng panibagong G-Day. Kahit mabigat sa kalooban ay sinabihan nga ni Tim ang mga tauhan na sundan nila ang Titan X. Maya-maya nang nakalapit ang Outpost 18 sa Kai Vilo ay napansin ng mga empleyado na mas bumibilis ang halimaw kaya't minungkahi ni Shaw na pabilisin ang takbo ng barko ng higit pa sa limit nito. Nasabi ni Tim na posibleng mag-overheat ang engine ng barko at nasagot ni Shaw na kailangan nilang pilitin na habulin ang Titan X kundi ay mawawala ito sa paningin nila. Pero dahil na rin sa pagpupumilit ni Keiko ay pinalampas nga ni Tim ang bilis ng barko ng higit pa sa limit. Biglang naisipan naman ni Shaw na gamitin ang high-tech na drone ng Outpost laban sa Titan X. Si Keiko ay naalala na dahil nakikinig ang Kai Vilo sa sonar signal ay gagamitin nila ang sonar ng drone upang madistract ang halimaw. Ilang saglit nang nilaunch na nila ang drone ng Outpost ay pinalapit nila ito sa Titan X ngunit hindi napapansin ng halimaw ang sonar signal nito. Naisipan ni Shaw na mas palapitin pa ang drone subalit biglang nahampas ito ng galamay ng nilalang. Samantala si Kate ay napansin ng Sea Scarab na nasa hallway ng barko at naisipan niyang gamitin rito ang fire extinguisher sa tabi. Napansin ni Kate na nakalock ang fire extinguisher pero si Kentaro ay agad na binaril ng flare ang Sea Scarab. Biglang naglabas naman ng malakas na sonar signal ang Scarab at ang Kai Vilo ay tila galit na lumangoy papalapit sa Outpost 18 na napansin ni Keiko. Kalaunan ay ipinakita ni Kentaro kina Tim ang Sea Scarab at na-realize ni Shaw na iyon ang pakay ng Titan X sa kanila. Kaya't agad na sinakay ni Shaw ang Sea Scarab sa isang speedboat upang ilayo ito mula sa barko. Napansin ni Kentaro na si Shaw naman ang hinabol ng Titan X at paglapit ng higanteng halimaw sa kanya ay hinulog niya ang Sea Scarab sa karagatan. Nakalikha ng malaking alon sa karagatan ang Titan X pero si Shaw ay kahit na nahirapan ay nagawa itong maiwasan habang ang Sea Scarab ay sumama na sa Kai Vilo palayo ng lugar. Maya-maya ay habang nasa daungan ng Outpost 18 upang mapaayos ang mga pinsala ng barko ay nakita ni May si Kate na paalis na ng outpost nang hindi nagpaalam sa kanila. Pinaliwanag ni Kate na yun ang mabuting gawin dahil malamang ay magagalit sa kanya ang lahat ng mga tao kapag nalaman nilang siya ang dahilan kung bakit nakapunta sa mundo nila ang Titan X. Samantala si Shaw ay nag-aalala kung kailan nila mapagpapatuloy na sundan ang Titan X matapos nilang mapaayos ang barko. Pero si Hiroshi ay napagplanuhang malinlang na mapapunta sa ligtas na lugar ang Titan X gamit ang Suzuki device niya ngunit kailangan niyang makuha ito sa Japan. Ilang saglit ay napansin ni Tim na nagtungo sa barko si Jason kasama ang iba pang empleyado ng Apex Cybernetics upang baguhin at makontrol nila ang system ng Outpost. Dahil mula sa utos ng direktor ng Monarch na si Boris ay sila na ang naatasang mga siwa sa control center ng barko. Agad na tinawagan ni Tim si Director Boris at nalaman niya ritong may teknolohiya pala ang Apex Cybernetics na mapanatiling sekreto sa publiko ang Titan X habang gumagawa sila ng paraan kung anong gagawin nila sa halimaw. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo sina Hiroshi sa Shibuya, Japan kung nasaan ang workshop niya at ang Suzuki device na gagamitin nila sa Titan X. Samantala si May ay nakipagkita kay Tim sa isang bar sa Tokyo. Pinakiusapan ni Tim si May na bumalik sa pagtatrabaho sa Apex Cybernetics upang palihim na alamin kung ano nga bang masamang pinaplano ni Brenda sa mga Titan na sinang-ayunan ng babae. Sa sunod na eksena ay nakabalik na si Kate sa San Francisco at pagpasok niya sa bahay nila ay nakita niyang nagsasama na ang ina niya at si James. Kinabukasan ay nagtungo si May sa tanggapan ng Apex Cybernetics upang tanggapin ang alok na trabaho ni Brenda.
Pagsapit ng gabi ay masayang nagpakalasing si Kate sa isang bar kasama ang ex-girlfriend niya. Samantala ay habang nagtatrabaho si May sa Apex Cybernetics ay nalaman niyang minamatyagan pala ng kumpanya sina Hiroshi sa Japan at kinuha nila ang device sa workshop. Maya-maya ay napansin ni Hiroshi na wala na ang device sa shop habang ang Apex ay isiniwalat sa publiko ang tungkol sa Titan X at nakita ito ni Kate mula sa screen ng bar. Kinabukasan ay ginising ng Kai Vilo ang malaking grupo ng mga Sea Scarab sa Otho Beach, American Samoa at inatake ng mga ito ang dalawang sibilyan. Ang patrol boat naman ng Monarch sa beach ay walang awang winasak ng Titan X bago ito palubugin sa karagatan. Samantala pagbalik ni Tim sa Outpost 18 ay nireport sa kanya ng isang empleyado ang nangyari sa Otho Beach. Ngunit gamit ang makabagong sonar tracking system ng Apex Cybernetics ay nadetect nilang ang Titan X ay papunta ng San Francisco sa loob ng 23 oras. Maya-maya si Kate ay naisipang magpakalunod sa dagat ng San Francisco ngunit habang nasa ilalim ng tubig ay tila narinig niya ang pagkanta ng Kai Vilo. Sa kasalukuyang yun ay nakipagkita sina Sho kay May sa isang motel upang pagplanuhan nilang makuha muli ang device ni Hiroshi mula sa Apex Cybernetics. Maya-maya ay nalaman ni May ang mga impormasyon sa isang empleyado ng Apex na nagbabantay sa Suzuki device. Pagkatapos ay pumunta sina Sho sa bar kung nasaan ang lalaki at ginalit niya ang isang binata upang masuntok siya nito at magkunwaring nahimatay. Agad na tinulungan si Sho ng empleyado ng Apex at si Kentaro ay kinuha ang bag ng lalaki at binigay ito kay Keiko. Kasama naman si Hiroshi ay naglagay sila ni Keiko ng device sa bag at binalik ito ni Kentaro sa upuan ng lalaki bago niya isama si Sho palabas ng bar. Samantala ang local government ng San Francisco ay pinapalikas na ang lahat ng mamamayan bago makarating roon ang Titan X. Kalaunan si Kate ay inamin sa ina na siya ang dahilan kung bakit papunta sa syudad ang Titan kaya't napagdesisyonan niyang bumalik kina Hiroshi. Maya-maya ay dahil 2 oras na lang at makakarating na ang Titan X sa San Francisco ay napagdesisyonan ng grupo ni Jason na umalis na ng barko at magtungo sa syudad. Sa sunod na eksena ay winasak ni Kentaro ang gas line ng kotse ni Brenda at pagsakay rito ng babae ay hindi siya makaalis ng bahay nila. Sa kasalukuyang yun ay pumasok si May sa opisina ng Apex Cybernetics bilang isang empleyado at gamit ang device na nasa bag ng lalaki ay inactivate niya ang radiation alarm ng buong gusali. Agad na lumabas ang lahat ng empleyado at sina Sho ay nagpanggap ng mga radiation inspector upang makapasok sa loob. Subalit pagdating ng 4 sa CCTV control room ay nalaman nilang kumuha pala ang Apex Cybernetics ng iba't ibang uri ng halimaw mula sa Skull Island. Kalaunan si May ay pinasok ang opisina ni Brenda at mula roon ay binuksan niya ang mga pinto na dadaanan ni Hiroshi. Ngunit dahil nalaman ng mga empleyado na peke ang alarm ay agad na pumasok na sila sa gusali kasama si Brenda. Pagpasok ni Brenda sa opisina niya ay hinarap siya ni May at hindi na mapasok ni Keiko ang huling pinto. Pero naisipan ni Brenda na ipakita kay May na ang agresibong nilalang na nakuha nila sa Skull Island ay napaamo nila ng dahil sa code na nalikha ng dalaga. Dagdag pa ni Brenda na ginawa nila ito upang mabuhay sila kasama ng mga Titan at maligtas ang mundo. Pagkatapos ay hinikayat ni Brenda si May na tulungan ng kumpanya pero sina Kentaro ay naisipang palayain ang mga bihag na needlewalkers ng gusali upang madistract ang babae. Si May naman ay binuksan na ang huling pinto subalit nakita roon ni Hiroshi na wasak na ang Suzuki device. Sa kasalukuyang yun ay inabangan ng mga sundalong sakay ng mga jet fighter ang pagdating ng Titan X sa San Francisco ngunit napansin nilang isa lang pala itong balyena at na-realize ni Tim na naloko sila ng Apex Cybernetics. Pagkatapos ay sinabi ni Sho kina Hiroshi na isang false alarm lang pala ang pagsugod ng Titan X sa San Francisco pero si Kentaro ay nakita sa pader ng silid ang mga lumang files ni Bill. Napansin naman ni Keiko na natapos pala noon ni Bill ang route map ng Titan X at nalaman nila ritong pabalik na ang halimaw sa Santa Soledad. Ilang saglit ng paalis na ang grupo ay tinext ni May si Kentaro na napagdesisyonan niyang manatili sa Apex Cybernetics. Maya-maya pagbalik ni Sho sa motel ay hinihintay na sila roon ni Kate. Nagpasensya si Kate kina Hiroshi nang dahil sa pag-iwan niya sa kanila. Subalit nang ibababa na nila sa kotse ang mga kagamitan ni Bill na nakuha nila sa gusali ng Apex ay nabasa rito ni Hiroshi ang liham noon ni Keiko para kay Lee. Labis na kinasama ng loob ni Hiroshi sa ina ang nalaman sa liham at na-realize niyang yun pala ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Bill noong bata pa siya. Si Sho naman ay pinaliwanag kay Hiroshi na dapat nakalimutan na niya ang nakaraan ng mga magulang niya at lumikha ng magandang kinabukasan para sa pamilya niya. Samantala si Brenda kasama si May ay nagtungo sa Santa Soledad kung saan nakapag-set na agad ng camp sina Jason bilang paghahanda sa pagdating roon ng Titan X. Pinaliwanag naman ni Brenda kay May na lumikas na ang mga lokal ng bayan matapos mag-set ng camp noon sa lugar ang Monarch.
Kalaunan ay sumakay sina Shaw sa isang military plane papuntang Santa Soledad at maya-maya pagdating nila sa lugar ay nakakita sila ng isang abandonadong Monarch outpost. Pagpasok sa loob ay nalaman ni Keiko na doon pala nanatili si Bill nang nakita niya ang drawing ni Hiroshi noon. Sa kasalukuyang yun ay napansin ni na Tim na napadaan ang Titan X sa ilalim ng Outpost 18 na malakas na kinayanig ng barko at nalaman pa nilang papunta ang nilalang sa direksyon ng Santa Soledad. Pagsapit ng gabi ay inayos ni May ang code niya sa drone ng Apex Cybernetics habang sina Shaw ay nagtatago sa isa sa mga abandonadong bahay ng bayan. Pagkatapos ay palihim na pinapasok ni Shaw si May sa bahay at pinaliwanag ng babae sa mga kaibigan na ang dahilan kung bakit tinutulungan niya ang Apex ay dahil nakagawa ng paraan ang kumpanya na makontrol ang Titan X at mapigilan na mangyari muli ang J-Day. Nang tumutol sina Kate kay May ay inis na inalisan niya ang grupo ngunit na-realize ni na Shaw na planong kontrolin ng Apex ang mga Titan upang makapagsimula muli ng J-Day at posibleng maibenta nila ang teknolohiya sa napakalaking halaga. Hindi nagtagal ay nagsimulang maglabasan ng mga Sea Scarab mula sa kuweba at ang mga empleyado ng Apex ay lumayo sa drone. Sina Shaw naman ay ginamit ang pagkakataon na yon upang wasakin ang drone ngunit sina Jason ay mabilis na nilaunch ito. Pagpunta sa dagat ng mga Sea Scarab ay nakita roon ni Kate ang dambuhalang Kai Vilo pero paglapit ng dalaga sa nilalang ay maamong lumapit rin ito sa kanya. Ang drone naman ng Apex ay nag-inject ng device sa isang galamay ng Titan X, ngunit si Mia ay hindi magawang makontrol ang napakalaking katawan ng halimaw. Ang mga Sea Scarab ay pinutol ang galamay ng Titan X kung saan nakakabit ang device ng Apex at paglapit ni Hiroshi kay Kate ay malakas na bumagsak ang galamay sa bayan. Pagkatapos ay nagmadaling lumikas ang mga empleyado sa camp bago sila galit na atakihin ng Titan X at umalis ito ng lugar. Subalit laking gulat ni Kate na mapansing malubhang tinamaan si Hiroshi ng mga debris. Agad na lumapit si Keiko sa anak at humingi ng patawad si Hiroshi kay Kate sa mga kasinungalingan niya sa kanya noon. Malungkot na kinantahan naman ni Keiko si Hiroshi hanggang sa bawian siya ng buhay na labis na kinalungkot ng lahat. Sa kasalukuyang yun ay nakaalis si Jason ng lugar dala ang ilang equipment nila bago makarating roon sina Tim. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga huwan.